kumarites! At ito nga, may palabagong chika sa inyo. So, today's the day na pagpunta namin sa Baguio. O, tignan nyo nga naman, meron nga pala akong 3 anak. Sarap ng tulog sa akin, no? At ito na nga, nakaakyat na kami ng Baguio. At syempre, breakfast muna. Hindi mawawala, McDonald's. Ito kasi talaga yung mga unang fast food na makikita nyo pag akyat nyo pa lang ng Baguio. Aba, napakasarap naman ng tulog. So pagkatapos nga pala namin mag-breakfast, ay diretso nga pala kami ngayon sa Atok Benguet. Grabe, sobrang breathtaking ng view. Medyo matagal nga din pala yung biyahe papunta dito kasi medyo malayo talaga siya sa Baguio. Pero grabe, sobrang worth it kahit gaano kalayo. Kung takot ka sa heights, huwag ka uupo doon sa may bintana ng iyong sasakyan. Kasi puro talaga bangin at yung mga ulap, grabe, sobrang ganda nilang tignan. Sea of clouds ba kung tawagin? Alam nyo ba yung mga taong nakikita namin dito, grabe ang kakapal ng jacket nila kasi sobrang lamig pala talaga dito. So, Northern Blossom nga pala yung destination namin doon sa Atok Benguet. Pero sad to say that day ay close sila. Napakarami nga namin kasabayan na nanghihinayang kasi sobrang layo ng biniyahe at yun din talaga yung kanilang gustong puntahan. Pero okay lang kasi grabe, sobrang ganda din talaga dito at sobrang ginaw talaga. Kaya next time na pag-akyat ulit namin ng Baguio, promise, mapupuntahan na talaga namin yung Northern Blossom. Pero that time ay dito na muna kami. Alam niyo ba itong Halsema Highway dito sa Atok Benguet ay tinaguri ang highest point in the country under the Philippine Highway System at an elevation of 7,400 feet above the sea level. At ipasok din ito sa isa sa may pinakamagandang view but deadliest road in the whole world. Alas 9 pasado na nga to at ginising ko na si Katana. Grabe, sobrang sarap sa feeling nung ang araw pero ang lamig sa pakiramdam. Kaya binuhat ko na doon si Katana kasi over sa tulog na talaga siya at ayaw niya pa rin uminom ng milk kahit anong oras na, kaya naman binaba ko na. Sabi ko, tara, bumaba tayo at para makahanap tayo ng pagkain mo. At ito na nga. Sabi ko, pang almusal lang hanapin, hindi laruan. Ito na nga ba sinasabi ko Oh. Hindi pa yan kumakain ng almusal pero tingnan nyo naman, pinapabuksan na ang strawberry dahil excited na siyang kainin to. Isa nga pala to sa mga favorite niyang fruits. Buti na nga lang sanay din siya sa umaga na kahit wala pa laman yung tiyan niya, ang una niya kakainin ay prutas. At thanks God, buti na lang hindi sumakit ang kanyang tiyan. At talaga namang sarap na sarap siya. Actually, nakalimang strawberry na siya agad. Tell me na nagpunta ka sa Baguio without telling me na nagpunta ka sa Baguio. O diba? Tignan nyo naman yung ulo ng mga kapatid ko kung ano-ano nakalagay. At nagpunta nga pala kami ng SM Baguio para bumili na din ng mga lulutuin namin mamaya at para mag-lunch na rin pala. At oo nga pala, hindi pa rin pala ako nakakabili ng pang exchange gift kaya dito na din ako. So tara, pasok nga pala tayo dito sa aming tinuluyan for 3 days and 2 nights. Alam nyo ba na nabook ko ito for only 13,000 pesos. 3 days and 2 nights na yun Tapos as in, kompleto na lahat. Wala kang pagsisisihan kapag dito ka nag-stay pag nagpunta kayo ng Baguio kasi sobrang linis talaga ng facilities, ng bahay, ng CR, at as in lahat. At kompleto na din pala dito ng mga gamit. Yung pagkain na lulutuin nyo na lang talaga yung poproblemahin ninyo. O tignan nyo tong mother ko. Sobrang sipag talaga. Hanggang dito, siya ba naman din talaga tagaluto, tagahugas, at kung ano-ano pa. At habang ito ang anak ko, willing-willing sa panonood at ang tagabantay pa na yung cellphone. At ito nga pala yung time na nag-exchange gifts na kami. Alam niyo ba, every year talagang panatan na namin na magkaroon ng exchange gift at kasi super saya talaga. At after nun, nagpunta nga pala kami sa night market. At iniwan na nga pala namin si baby kila mama kasi alam namin na sobrang daming tao doon at puro lakad talaga yung gagawin namin. Kompleto kami magkakapatid na pumunta dito, si Habi at si Katana. Alam nyo ba, plus points din talaga pag may kasamang mga kapatid, no? Kasi napapaalaga mo yung anak nyo. Kaya kami naman ni Habi, feeling magjowa kami ngayon dito sa Burnham, diba? Humiwalay na pala na landas yung mga kapatid ko. Sila nandun sa mga night market, sa mga bilihan ng mga sapatos, damit. Kami naman dito at magpo-food trip lang kami ni Habi. So, syempre, hinahanap pa rin namin ang pares at mami kasi sobrang haba ng pila. For sure, masarap yun. At alam nyo ba, itong nilalaro ng anak ko, bigla na lang talaga binigay sa amin to ng lalaki. So, no choice kami, kundi bayaran na lang. Oo, medyo matagal talaga ako mag-upload, kaya sorry na kasi marami din talagang ginagawa. Kainin natin ang napakasarap na sopas at syempre, ang walang kamatayan na itlog at hotdog at ang luncheon meat. At syempre, huwag kalimutan ng dessert na napakasarap na ube halayan na gawa pa ng aking papa at mama. Grabe, promise, sobrang sarap yan. Also, ito nga pala, pupunta na kami ngayon sa aming first destination at ito ay sa Igorot Stone Kingdom. Alam niyo ba, it is a man-made park and it is one of the most popular tourist destination dito sa Baguio City because it showcases the Igorot rock-laying skills, their creativity, as well as their indigenous culture, values, way of life, and traditions. At meron nga pala dito na entrance fee na 120 pesos kung gusto ninyo ma-experience ang Igorot Stone Kingdom.
Tara at pumunta naman tayo dito sa Heritage Hill and Nature Park Garden or mas kilalang Old Diplomat Hotel. It has been considered as one of the country's most haunted location. Ito nga pala ay dating vacation house ng mga Dominican noong 1915 at naging school noong 1915 hanggang 1980 na may pangalang Colegio del Santissimo Rosario School. During World War II, ito din ay naging refugee center ng mga Dominicans at sinakop at naging kuta ng mga Japanese military at doon na nangyari ang mga kababalaghan. Papunta na pala kami ngayon sa aming next attraction. Dito yan sa Mines View Park. Kung nakikita nyo, dito kayo makakabili ng mga iba't ibang uri ng mga halaman at bulaklak. Dito din kayo makakabili ng mga iba't ibang uri ng mga souvenirs, bags, mga collection items, mga laruan ng mga pambata at mga 7 for 100 na mga desserts. Ang Mines View Park nga pala ay may napakagandang view ng Benguet Gold and Copper Mines at Cordillera Mountains. At meron nga pala ditong entrance fee na 10 pesos. At umuwi na nga pala kami dito sa aming tinutuluyan at naiwan yung aking mga kapatid, sila mama at papa, doon sa Burnham Park. Kasi napagod na ako sa aking mga alaga. At diba, paggabi na nga pala to, grabe, sobrang ganda talaga dito ng view. Bagay na bagay nga pala sa malamig ng panahon ay ang bulalo. Grabe, sobrang sarap nito, promise. At pagkatapos nga pala namin kumain, tumambay nga pala kami ng mga kapatid ko at ang aking anak dito sa veranda kasi sobrang ganda talaga ng city lights at nakaka-relax talaga yung view. Hindi na din pala kami namasyal ulit nitong gabi na to kasi mas gusto naman namin magpahinga, mag-relax at magkwentuhan na lang. At dito na nagtatapos ang aming day 2 city. Alam nyo ba na sobrang saya talaga ng pag-i-stay namin dito sa Slumber Cottage at sa Baguio City. At ngayon naman, papunta na kami dito sa Bell Church na matatagpuan sa Barangay Balili of La Trinidad, Benguet. So, the temple membership is composed of primarily ethnic Chinese farmers. Alam nyo ba, in the past, the bell of the Bell Church was used to warn the local community regarding the calamities. It has also been promoted as a tourist site by both the local government of La Trinidad and Baguio City. The Bell Church is open from 6 a.m. to 5 p.m. at merong entrance fee sa mga tourists na 20 pesos. At may mga do's and don'ts pala dito sa Bell Church kasi marami din talaga nagpupunta dito para mag-pray. Next stop is here at the Baguio Botanical Garden. It is located at the Leonard Wood Road between the Wright Park and Teachers Campus. In the past, the Botanical Garden was always one of the favorite Baguio tourist spots to go on walks. And alam nyo ba na ito ay dating botanical garden and zoological garden. At during pandemic, napag-desisyonan na i-renovate ang lugar na ito na mas relaxing, na mas maraming puno, mas maraming halaman, at mas maraming bulaklak na makikita. Dahil ang kanilang goal is mas maging relaxing ito para sa local at tourist people. After nito, nagpunta nga pala kami ng Cafe John Hay. Kasi mas gusto kong ma-relax at mas ma-enjoy yung time na yun. Mas naghabol ako ng aking anak kasi enjoy na enjoy siya. Pauwi na pala kami to that time.